Akala ng lahat isa lang siyang malungkot, sira ang ulo, at loser na lalaki na walang kaibigan o pag-asa. Pero nagbago ang lahat nang mapunta siya sa isang off-brand na Squid Game style na isla kasama ang maraming tao kung saan kailangan niyang lumaban para mabuhay. Si Ning Yuan ay isang hangal na incel na may room temperature lang ang IQ at matinding amnesia, pero pakiramdam niya ay mas matalino pa siya kina Stephen Hawking at Einstein na pinagsama. Isang araw, bigla siyang nagising mula sa isang bangungot sa isang madilim na lugar at wala siyang ideya kung paano siya napunta roon. Habang nalilito at sinusubukang ayusin ang sarili, narinig niya ang boses ng isang kakaibang babae na nagsabing masaya siya na gising na ito at binalaan siya tungkol sa pader sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niyang may mga spike ang pader at dahan-daang lumalapit sa kanya. Agad siyang tumakbo sa kabilang panig at biglang huminto ang pader. Nagsimula siyang magpanik habang hinahanap ang daan palabas, pero sinabi ng babae na wala rin itong silbi dahil hindi mabubuksan ang pinto mula sa loob. Sinubukan niyang hatakin ang mga bakal sa bintana para makatakas, pero walang nangyari at napahandusay siya sa pagod. Nagsimulang umiyak si Jinsu mula sa kabilang panig at nagsabing mamamatay na sila roon. Tinanong niya kung sino siya at anong gusto nito sa kanya, pero nang silipin niya ito ng mabuti mula sa butas, napagtanto niyang biktima rin ito tulad niya, kaya humingi siya ng paumanhin. Sa gitna ng pag-iyak, sinabi ni Jinsu na walang darating para iligtas sila at ang spiky wall ay gagalaw palapit kada ilang minuto. Sinabi ni Ning Yuan na kumalma siya at gamitin ang palakol sa tabi niya para basagin ang bintana at makalabas. Pero sagot ni Jinsu, wala siyang bintana sa kanyang panig. Kaya hiniling ni Ning na ipasa na lang ang palakol para magamit niya ito sa pagtakas at saka siya babalikan. Tumigil sa pag-iyak si Jinsu at sa seryosong tono ay hiningi ang kanyang pangako na babalikan siya. Biglang gumalaw ang mga pader sa panig ni Jinsu kaya nakiusap itong tuparin ni Ning ang pangako. Sa huli, ginawa ni Ning ang isang death promise at ipinasa ni Jinsu ang palakol sa butas, pero hindi ito tumagos. Pilit itong hinatak ni Ning mula sa kanyang panig gamit ang buong lakas, pero hindi pa rin ito gumana. Kaya tinanong ni Ning Yuan si Jinsu kung kaya ba niyang palakihin ang butas mula sa kanyang panig, at buong lakas niya itong pinukpok ang pader, pero laking gulat niya nang matuklasang gawa pala ito sa graphite at hindi madaling basagin. Nawalan na siya ng pag-asa at muling umiyak, pero nagsawa na si Ning sa kanyang pag-iyak at sinabi nitong tumigil na siya para makapag-isip siya ng maayos. Tinanong niya kung paano ito napunta roon, at sagot ni Jinsu, wala siyang alam maliban sa natutulog lang siya noon sa subway at nang magising ay nasa isang kama na gawa sa bakal. Pagkarinig nito, agad na nagkaroon ng ideya si Ning at sinabi kay Jinsu na durugin ang kama at ibigay sa kanya ang bakal na bakal. Tumayo si Jinsu at ginawa ang sinabi, saka iniabot sa butas ang bakal. Agad namang tumakbo si Ning sa bintana at binasag ito, at sa huling segundo bago tumama ang spiky wall, nakatakas siya habang nagsusumamo si Jinsu na huwag siyang iwan. Habang lumilipas ang oras, naalala ni Jinsu ang matinding karanasan noong iniwan din siya sa isang hiking trip ilang taon na ang nakalipas. Isa sa mga kasama niya ay nasugatan, kaya dinala niya ito sa isang kuweba at inalagaan gamit ang kaalaman mula sa kanyang amang doktor. Dumating ang iba pa nilang kasama at hinayla siya palabas upang kausapin ng palihim. Sinabi nilang kailangan na nilang umalis dahil sa paparating na snowstorm, pero tumanggi siya dahil hindi nila pwedeng iwan ang kasamahan nilang sugatan. Narinig ito ng lalaking nasugatan at galit na sinigawan ng dalawang lalaki dahil sa pagtataksil. Sa huli, iniwan silang dalawa ng grupo at tumakas, lumipas ang mga araw at ginawa ni Jinsu ang lahat upang mabuhay sila pareho at gamutin ang kanyang sugat. Sa huli, sinubukan siyang halikan ng lalaki bilang pasasalamat, pero tinanggihan niya ito. At nang bumalik siya mula sa pamumulot ng pagkain, nagulat siya nang malamang iniwan din siya ng lalaking tinulungan niya. Sa kasalukuyan, hindi niya mapigilan ang pag-iisip kung paano paulit-ulit siyang pinagtaksilan ng mga lalaki sa kanyang buhay at muling napaiyak, iniisip na baka iniwan na rin siya ni Ning. Pero sa kanyang pagkabigla, binuksan ni Ning ang bubong na yari sa kahoy at iniabot ang kamay nito bilang tulong. Hinawakan ni Jinsu ang kamay ni Ning Yuan at magkasama silang nakalabas, parehong hingal na hingal. Bigla na lang niya itong niyakap at sinabing masayang-masaya siyang bumalik ito para sa kanya. Pagkatapos noon, ipinakilala niya ang sarili at sinabing nasa first year siya sa medical college bago siya nagtanong tungkol kay Ning, pero hindi ito sumagot at sa halip ay sinabihan siyang tumingin sa paligid.
Napagtanto nilang hindi pa rin sila ligtas kaya bumaba sila mula sa bubong at napunta sa balcony ng isang lighthouse. Nakakita sila ng metal na pintuang nasa sahig na tila papunta sa isang underground tunnel at nagdesisyong subukan ito. Naunang bumaba si Ning gamit ang metal ladder at sumunod si Jinsu. Habang maingat silang bumababa, napansin ni Ning na may ilang nawawalang baitang kaya tumalon siya pababa at sinabihang gawin din ito ni Jinsu. Natakot siya, kaya sinabi ni Ning na sasaluhin niya ito. Tumalon si Jinsu at nasalo siya ni Ning, pero dahil dito, aksidente silang nadulas at nahulog mula sa hagdanan diretso sa dagat. Habang lumulubog siya, muli niyang naramdaman ang bangungot ng pagkalunod, pero ginaising siya ni Jinsu at iniahon ito sa ibabaw ng tubig. Lumipas ang oras at nanatiling walang malay si Ning, kaya binuhat siya ni Jinsu papunta sa isang silid sa mas mababang bahagi ng lighthouse. Tiningnan niya kung may tao at binuksan ang ilaw, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang bangkay na nakakatakot ang itsura. Habang natataranta at nakatitig dito, nakarinig siya ng tunog mula sa likod at nang dahan-dahan siyang lumingon, nakita niya ang isang lalaking may orange na buhok na tinutukan siya ng kutsilyo. Sinabi ng lalaki na ibaba niya si Ning sa sahig, at sinunod niya ito habang nanginginig sa takot. Tinatanong siya nito ng mga simpleng tanong, pati na rin tungkol sa bangkay na nasa tabi nila. Sinabi ni Jinsu na wala siyang alam dito, pero hindi siya pinaniwalaan. Sinabi ng lalaki na baka si Ning na lang ang tanungin niya, kaya tinapakan nito ang daliri ni Ning, dahilan para magising ito sa sakit. Tinanong niya si Ning kung kilala ba niya ang babae, at sinagot nitong hindi. Napaiyak si Jinsu at sinabing magkasama silang nakatakas mula sa selda at kung ano-ano pa. Binalaan sila ng lalaking may orange na buhok na si Jang na sasaksakin sila kung hindi sila susunod sa mga patakaran niya. Nang muntik nang masaksak si Ning, napasigaw ito na hindi niya kilala si Jinsu, at nagtataka si Jinsu kung bakit siya nagsisinungaling. Naalala ni Jinsu ang pagkakahulog nila at ang kakaibang kilos ngayon ni Ning Yuan, at napaisip siyang may mali sa lahat ng ito. Napansin ito ni Jang at tinanong kung anong problema, kaya ikinwento ni Jinsu ang lahat ng nangyari mula umpisa. Sinabi rin niya na posibleng nagkaroon ng brain damage si Ning dahil sa pagkakahulog nila, kaya hindi nito maaalala ang kahit ano. Pero pinatigil siya ni Jang at sinabing hindi siya tanga para paniwalaan ang kung ano-anong kwento. Nakiusap si Jinsu na huwag nilang saktan si Ning, lalo na nang muntik na itong patayin ni Jang. Huminto si Jang at pumayag sa isang kondisyon, ipaliwanag niya sa isang salita kung bakit isasakripisyo ni Ning ang sarili para iligtas siya. Nataranto si Jinsu habang nauubos ang oras at muntik nang mapatay si Ning. Bigla niyang tinanggal ang isang bagay at sumigaw para patigilin ito, saka siya nagtanong kung gaano nakatagal kilala ni Jang ang kanyang matalik na kaibigan. Sagot ni Jang, kilala na niya ito ng 25 taon mula pa noong 3 taong gulang sila sa ampunan. Sinabihan siya ni Jang na itigil ang drama at diretsuhin ang punto. Sabi ni Jinsu, kung kailangan ng matagal na pagkakakilala para iligtas ang isang tao, sigurado ba siya na handang isakripisyo ng mga kaibigan niya ang buhay nila para sa kanya? Napatahimik si Jang, at itinuloy ni Jinsu na kung hindi naman iyon ang batayan, posibleng iligtas ng isang tao ang isa pa kahit hindi pa sila lubos na magkakilala. Tumayo si Jang at sinabihan siyang tumahimik, pero bago tuluyang itago ang kutsilyo, sinabi niyang gagawin ng mga kaibigan niya ang lahat para sa kanya at mali siya. Pero aminado rin siyang hindi iyon totoo para sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, pinaliwanagan ni Jinsu si Ning tungkol sa mga nangyari at kung paano siya iniligtas nito. Hindi makapaniwala si Ning na nagawa niya iyon, o na hindi niya iyon maalala. Tinanong siya ni Jang kung ano ang huling bagay na naaalala niya, at sagot niya ay ang pagbasa niya ng Playboy magazine noong nasa ika-5 baitang pa siya. Napailing na lang sila at lumapit para suriin ang mommy. Napansin ni Jinsu na mahalumigmig sa lugar na iyon kaya nagtanong kung paano nagkaroon ng mommy roon, saka hinawakan ang braso nito na parang candy. Sinuri niya ito at sinabing ang katawan ay tila sadyang inilagay sa lugar na ito. Sa tulong ng mga kasama, inilipat nila ang katawan sa sahig para masuri pa ng mas maayos. Hinala naman ni Jang na maaaring isa itong dating sundalo sa dagat at bigla niyang pinunit ang damit nito para tignan pa ng mas malalim. Nagulat silang lahat nang makita na may mga numerong inuka sa katawan ng mommy, na mukhang ginamitan ng kutsilyo. Nagtaka sila kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon, pero wala sa kanila ang makabuo ng malinaw na paliwanag, kaya pansamantala muna nilang binitawan ang usapin at lumipat sa ibang paksa.
Tinanong ni Jinso si Jiang kung sino siya, at sinabi nitong nagtatrabaho siya para sa isang gang na pinamumunuan ng isang Donshine. 3 araw na ang nakalipas nang tumakas siya mula sa mga siga gamit ang bangka at nagising na lang siyang naroon na siya sa lugar na iyon. Ikinwento rin ni Jinso ang nangyari sa kanya at kung paano siya biglang nagising sa lugar na iyon matapos makatulog sa subway. Nagtaka sila kung gawa ba ito ng ibang gang o ng human traffickers, pero sinabi ni Ning na hindi, at ang numero sa katawan ng mommy ay may malaking kinalaman sa lahat ng ito. Dagdag pa niya, tila isa itong uri ng laro, sumang-ayon si Jinso at sinabing simula pa lang ay para na itong escape game at dapat silang maghanap ng mga clue. Sinabi ni Jiang na nalibot na niya ang lugar at nakakita siya ng sirang hagdan. Bigla namang napansin ni Jinso na may scroll sa tainga ng mommy at nang hilahin niya ito, lumabas ang isang mapa. May markang X sa mapa, pati ang lighthouse at ilang pang lugar na may simbolo. Nagulat si Ning at sinabing nakita na niya ang mapang iyon dati pero hindi niya matandaan kung saan. Sumigaw si Jiang na pag-isipan niyang mabuti, pero napahawak si Ning sa ulo at sinabing masakit ito. Pinakalma siya ni Jinso at dinala sa ligtas na sulok habang tinanong kung ayos lang ba siya. Sagot ni Ning, tuwing naiisip niya ito ay sumasakit ang ulo niya. Sinabi ni Jinso na huwag niyang pilitin ang sarili at pinagaan ang loob nito. Hindi na matiis ni Jiang ang pagiging emosyonal nila kaya lumabas muna siya para manigarilyo. Pagbalik niya, nadatnan niyang magkatabi ng mahimbing na natutulog ang dalawa, kaya ginaising niya sila sa pamamagitan ng halos pagsipa sa kanila. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis at pumunta sa lugar na may markang X sa mapa. Natuwa si Ning na parang treasure hunt ang pupuntahan nila, habang nag-aalala si Jinso kung tama ba itong gawin sa lagay nila. Pero sagot ni Jiang, wala silang pagpipilian at mga alipin na lang siya ngayon. Kalaunan, nag-empake silang tatlo at pumasok sa kagubatan ayon sa gabay ng mapa. Habang naglalakad, biglang pinatigil sila ni Jiang at sinuri ang lupa, kung saan nadiskubre niya ang isang patibong na may sariwang dugo pa. Sinabihan sila ni Jiang na kung makakita man sila ng ibang bakas ng paa, kailangan nilang takpan ang sarili nilang mga yapak. Pagkatapos ay inutos niya kina Ning Yuan at Jinso na bilang mga alipin niya, tungkulin nilang maghanap ng pagkain at tubig ng palihim. Agad namang nagkalat ang dalawa para maghanap ng makakain, si Ning ay bumalik na may dalang mga kakaibang ligaw na prutas habang si Jinso naman ay nakapitas ng mga kabute at halamang gamot. Biglang sumulpot si Jiang at walang pakundangang pinatay ang isang cute na kuneho habang nagsasabi ng kung anong kalokohang quote tungkol sa survival of the fittest. Dinala niya sila sa isang kuweba na natagpuan niya at agad na niluto ang karne. Kinain niya ito mag-isa at iniwan lang ang prutas para kina Ning at Jinso. Matapos kumain, inutusan niya si Jinso na gamitin ang mga dayaming nakuha nila para ayusin ang kama niya. Tumayo si Jinso at agad sumunod sa utos ng master niya, habang inalok ni Jiang si Ning ng natirang karne dahil isa raw siyang lalaki. Pagkatapos ay pumasok si Jiang sa loob ng kuweba at nagbabala kay Ning na huwag sumunod at bantayan ang paligid. Habang inaayos ni Jinso ang kama, bigla siyang pinahiga sa lupa ni Jiang at nagsimula itong manakit, kaya napasigaw siya ng tulong. Narinig ito ni Ning mula sa labas at nagdalawang isip kung ano ang dapat gawin. Sa huli, tumakbo siya papasok ng kuweba at sumigaw kay Jiang na tumigil. Nagalit si Jiang at sinipa siya, pero bumangon si Ning at sinabing hindi sila dapat gumagawa ng masama sa isa't isa dahil magkakampi sila. Sawang-sawa na si Jiang sa mga pinagsasasabi ni Ning kaya sinuntok niya ito sa mukha at itinapon bago umalis. Halos gabi na at pumasok si Jiang sa gubat para magpahinga mag-isa. Habang nag-iisip, napagtanto niya mula sa ugali ng dalawa na hindi sila tauhan ng kahit anong gang, at naiinis siyang siya pa ang napagsabihan ng isang tanga tulad ni Ning. Bigla niyang narinig ang isang boses na humihingi ng tulong kaya dali-dali siyang bumalik sa kuweba, kung saan nadatnan niyang palabas na rin si Ning at Jinso para alamin kung ano ang ingay. Sinabihan niya ang dalawa na sumama sa kanya para sundan ang pinagmumulan ng tunog. Nakita nila ang isang lalaking tumatakbo palayo na parang may tinatakasan, at nang makita ni Jinso na malapit na itong mahulog sa patibong, sinubukan niya itong babalaan. Pero tinakpan ni Ning ang kanyang bibig para pigilan siya. Ipinaliwanag ni Jiang na hindi pa nila nakikita kung sino ang humahabol sa lalaki at tila may kakaiba sa sitwasyon. Hinala niya, ang humahabol sa lalaking iyon ang mismong gumawa ng patibong. Sa kanilang pagkabigla, may lumitaw na isang tribong lalaki na may dalang palakol.
Habang ang lalaking nahulog sa patibong ay pilit na bumangon kahit halos wala ng lakas, walang awang pinatay siya ng tribong lalaki na parang baboy at kinaladkad ang kanyang katawan palayo. Pagkaalis ng lalaki, sinabi ni Jiang kina Ning Yuan at Jinso na dapat silang bumalik sa kuweba at magtago muna. Sa loob ng kuweba, nagpahinga si Jinso habang tinanong naman ni Ning si Jiang kung sino kaya ang lalaking iyon at kung isa ba siyang barbaro. Sagot ni Jiang, paano raw niya malalaman, at dagdag pa niya na mas delikado pala ang lugar na iyon kaysa sa inaakala nila. Nagboluntaryo siyang magbantay sa kuweba sa buong magdamag at binalaan si Ning na manatiling alerto. Kinaumagahan, lumabas ang magkasama para maghanap ng pagkain at nakakita si Ning ng puno ng nyog. Umakyat siya rito at inihagis ang nyog pababa para seluhin ni Jinso, pero biglang lumapit ang isang daga sa kanya. Napasigaw siya sa takot, kaya nataranta si Ning at natakot na baka may nakarinig. Agad namang dumating si Jiang, akala'y bumalik na ang Savage, pero nang malaman ng totoo, pinagalitan silang dalawa sa pagiging inutil. Bigla namang tumakbo si Jinso palayo, sabay sabing kailangan niyang umihi, at nag-alala si Ning. Pagkatapos ng kanyang business, may narinig siyang yabag na papalapit at kinabahan siya. Bago pa niya mamalayan, may lumapit sa kanya at napasigaw siya ng malakas, kaya dali-daling tumakbo ang mga lalaki para tulungan siya. Pagdating nila, nakita nilang hawak na siya ng dalawang tribong lalaki at nakadapa sa lupa. Gusto sanang rumesbak si Ning, pero sinabi ni Jiang na delikado pa. Habang binubunot ng isa sa mga tribo ang palakol para tapusin na si Jinso, nagdesisyon si Ning na ngayon na ang oras para lumaban. Tumakbo siya papunta, pero biglang may bumaril sa tribong lalaki sa ulo at napatay ito. Agad namang tumakbo ang isa pa palayo, at mahigpit na niyakap ni Jinso si Ning sa sobrang ginhawa at takot. May lumapit sa kanila, at pagtingala nila, nakita nilang isang babaeng may dalang baril, malamang siya ang tumulong sa kanila. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Tracy, isang miyembro ng pulisya, at sinabing kailangan nilang umalis agad bago bumalik ang mga Savage. Sinabi rin niyang may kasama siyang grupo sa ibaba ng bangin at tinanong kung gusto nilang sumama. Excited na sumang-ayon si Jinso at sinabing, the more the merrier. Pero pinigilan siya ni Jiang at tinanong kung nakapunta na ba siya sa Hong Kong, at sagot niya, hindi pa. Sinabi ni Jiang kay Tracy na hindi rin siya nakapunta sa pero sigurado raw siyang nakita na niya ito noon. Mabilis lang itong inismis ni Tracy at sinabing baka kamukha lang niya ang taong tinutukoy ni Jiang. Pero napansin ng grupo na medyo kahina-hinala siya. Yumuko si Tracy para suriin ang sugat ng napatay na tribo at napansin niyang tinamaan ito sa likod, kahit na sa ulo siya naka-target. Nagtaka siya dahil isa siyang champion shooter at imposibleng magmintis siya ng ganoon. Pero bago pa siya makapag-isip ng mabuti, biglang dumating muli ang mga Savage kaya napilitan ang grupo na tumakbo para makaiwas sa mga palaso. Nagtago si Tracy sa isang hukay at nagsimulang bumaril habang sinisigawan ng grupo na tumakbo patungo sa isang creek sa gitna ng gubat. Dinala ni Jiang ang dalawang, inutil, sa tinukoy na lugar at doon sila pansamantalang nagpahinga sa tabi ng batis, nagtatanong kung bakit ang tagal bumalik ni Tracy. Sabi ni Jiang, baka patay na ito o baka tumakas na, saka binalaan sila na may iba pang tao sa isla at dapat silang mag-ingat. Sinabi rin niyang huwag na huwag nilang babanggitin sa iba ang tungkol sa mapa o sa code na nakita nila sa katawan ng mummy. Sagot ni Jinso, susunod siya sa sinasabi ni Ning. Pero ang tanga naman ay nagsimula ng kung anong kalokohan tungkol sa fighting class at ranks na parang nasa video game sila, bago sa huli ay sumang-ayon na makipagtulungan sa grupo. Hinimok ni Jiang ang lahat na gumawa ng death vow na hindi magtataksilan at lalaban para sa kaligtasan. Sa isang maladramang eksena, nagpanata ang tatlo na magtutulungan at magiging tapat sa isa't isa anuman ang mangyari. Biglang bumalik si Tracy at sinabing kailangan na nilang umalis dahil paubos na ang bala niya. Inanyayahan niya silang sumama papunta sa kinaroroonan ng iba niyang kasama. Pagdating nila roon, ipinakilala ni Tracy ang grupo at sinabing inatake sila ng mga Savage at iniligtas niya ang tatlo matapos pumatay ng ilan sa mga kaaway. Isa sa mga lalaki ay tinawag siyang badass habang ang isa naman ay nagreklamo na sinayang lang niya ang bala sa pagsagip sa mga estranghero. Nagalit si Jiang sa taong iyon at tinakat niya ito, pero pumagitna si Tracy at pinatigil sila sa pagtatalo. Sinabi niya na kung gusto nilang manatili sa grupo, kailangan nilang sundin ang kanyang mga patakaran at huwag sasaktan ng sinuman sa kanyang mga kasamahan.
Ngumiti si Jiang at pumayag sa kondisyon bago nagsimulang makipagkilala sa iba. Nagpakilala rin sina Jinso at Ning Yuan sa grupo, pero laking gulat ng lahat nang sabihin ni Ning na isa siyang grade 5 student. Agad itong itinaman ni Jinso, ipinaliwanag na nagkaroon ng head trauma si Ning at hanggang ikalimang baitang lang ang naaalala niya. Pagkatapos noon, ikinwento ni Tracy ang natuklasan niya noong araw na iyon, nakakita siya ng isang napakalaking gusali na mukhang kaina-hinala at nakakatakot. May isa sa grupo ang nagsabing dapat nilang tuklasin agad ang lugar na iyon, pero may tumutol dahil baka ito raw ang taguan ng mga savage. Sumang-ayon ang isa pang miyembro at iminungkahi na huwag muna itong lapitan hanggat wala silang matinong plano. Nagbotohan sila, pero nagtabla ang resulta dahil pinaglaruan ni Jiang ang boto. Sinabi muna niyang iwawagayway niya ang kamay bilang pagboto, pero sa huli ay bumoto siyang tutol sa pag-explore. Inakusahan siya ng isang miyembro na hindi patas, pero sagot ni Jiang, wala naman siyang nilabag na patakaran, gumamit lang siya ng loophole. Kaya nag-alok ang lalaki, na si Ishigaki, na magbigay ng $10 million sa sinumang papanig sa kanyang panig para ituloy ang paggalugad sa gusali. Agad namang inakusahan siya ni Jiang ng bribery, pero depensa ni Ishigaki, para lang daw itong politiko na nangangako ng benepisyo sa publiko kapalit ng boto at hindi naman ito lihim na alok, kaya isa itong estratehiya at hindi suhol. Ngumiti si Jiang at sinabing may sarili rin siyang strategy at kinausap ang magkasintahan na bumoto sa panig niya. Nang ituro ni Ishigaki na kahit pa ganoon ay kulang pa rin siya ng isang boto, sinabi ni Jiang na mula ngayon, sino mang bumoto sa kanya ay bibigyan niya ng $30 million. Nagsalita si Tracy at sinabing wala siyang ganoong kalaking pera, pero sagot ni Jiang, si Ishigaki raw ang magbabayad para sa kanya dahil sobrang desperado ito sa boto kaya tiyak na papayag din ito sa dagdag na bayad. Sa huli, nagkaroon muli ng botohan at natural na nanalo si Jiang, dahil may isa sa grupo na lumipat ng panig kapalit ng pera. Ipinatong nila ngayon kay Ishigaki ang obligasyon na bayaran ito kung gusto talaga niyang ituloy ang plano. Kinaumagahan, nagtungo silang lahat sa lugar at habang naglalakad sa gubat, lumapit si Yang kay Tracy at sinabing may gusto siyang pag-usapan ng pribado. Sagot ni Tracy, pwede naman itong pag-usapan sa harap ng lahat, pero nagpumilit si Yang na mag-usap silang dalawa lang. Nang tumanggi pa rin siya, bamulong na lang ito ng kung anong bagay sa tenga niya. Bigla siyang napatigil, sinabihang tama na, at hinayla ito palayo para kausapin. Nagkatinginan ang lahat, nagtataka kung anong nangyayari. Maya-maya, bumalik si Tracy at sinampal si Yang sa pisngi bago bumalik sa grupo na halatang inis. Tumawa lang si Yang at sinabing tama raw ang kutob niya at babawi siya. Tinanong ng iba si Tracy kung ayos lang siya, pero hindi siya nagsalita at tahimik lang na nagpatuloy sa paglalakad na halatang galit. Tahimik na sumunod ang grupo kay Tracy habang pinangungunahan niya sila patungo sa gusali, at pagdating nila sa lugar bandang hapon, namangha ang lahat sa laki ng estruktura at napahinto sa pagkamangha. Tinanong ni Tracy si Ishigaki kung maari niyang matukoy ang estilo ng arkitektura, at sabi nito ay kahawig ito ng mga Mayan pyramids. Agad namang nagtaka si Jiang kung nasa Egypt ba sila, pero sagot ni Ishigaki, hindi pa sila sigurado dahil may pyramids din sa ibang mga bansa, saka nagbigay ng ilang halimbawa. Pumasok sila sa gusali at nagsimulang bumaba sa tila walang katapusang hagdan. Binalaan ni Tracy ang lahat na mag-ingat at manatiling magkakalapit sakaling bumalik ang mga savage. Matapos ang tila ilang oras ng pagbaba, narating nila ang gitnang bahagi ng complex. Nilapitan ni Jinso si Ning Yuan at sinabing natatakot siya, dahil noong una akala niya ay dinukot lang sila o kung anuman, pero ngayon ay parabang nasa ibang kontinente sila na may kakaibang mga tao. Nagtataka siya kung isa ba itong tunay na survival game na wala silang choice kundi laruin. Sagot ni Ning, gaya ng isang bata, baka nasa loob sila ng video game, at napabuntong hininga si Jinso sa pagkadismaya sa kanyang useless na amnesia patient na parang utak grade 5 pa rin. Nag-usap pa silang dalawa, at sinabihan siya ni Ning na manatiling positibo dahil ang lugar na ito ay nakamark sa mapa, ibig sabihin tama ang direksyon nila. Nagtawanan silang dalawa at sinabing hindi na raw sila kailanman kailangang magtrabaho pag nakalabas sila rito dahil may dala na silang zekeng nagkakahalaga ng $30 million, sapat para mabuhay habang buhay. Tinawag ni Tracy si Jiang at ipinakita ang ilang sunog na marka sa paligid. Hinawakan niya ito at sinabing mainit pa, ibig sabihin may nagsiga lang dito kamakailan. Nagtaka ang iba kung savage ba ang gumawa nito, pero sabi ni Ning,
Hindi pwede dahil hindi naman marunong gumamit ng baterya ang mga savage, ibig sabihin may iba pang grupo na naroon. Napansin din ni Tracy na parang nagpalipas ng oras doon ang mga ito. Iminungkahi ni Ishigaki na pumasok na sila sa loob ng pyramid para magsiyasat. Tumutol naman ang isa at sinabing mas ligtas sa labas. Kaya iminungkahi ni Jiang na maghati na lang sila sa dalawang grupo, ang isa ay papasok, ang isa ay mananatili sa labas. Pumayag si Ishigaki sa isang kondisyon na siya ang mamimili kung sino ang kasama sa bawat grupo. Si Ishigaki ang mamumuno sa exploration team kasama si Tracy bilang tagapagbantay, si Jinsu naman ang sasama dahil sa kanyang medical skills, at isa pang lalaki ang isasama dahil sa kanyang lakas. Ang natitirang miyembro ng grupo ay mananatili sa labas, at kung may mangyaring masama sa nasa loob, sila ang sasaklolo. Pagkaalis ng team, tinanong ng lalaking may orange na buhok si Jiang kung bakit hindi siya tumutol at inalok itong makipag-alyansa upang pabagsakin si Ishigaki at maaga ang kapangyarihan. Ngumisi lamang si Jiang at tumangging makipagtrabaho sa peste, tulad niya. Nang hindi pa rin tumigil ang lalaki sa kanyang mga plano, inilabas ni Jiang ang kanyang kutsilyo at tinakot ito, sabay hiningi ang kanyang tseke. Sinabi ng lalaki na ito ay isang krimen, pero sagot ni Jiang, wala siyang ebidensya, at totoo nga, ang tanging saksi ay abala sa pag-ihi. Samantala, sa loob ng gusali, patuloy sa pag-iinspeksyon ng exploration team sa mga inskripsyon sa pader. Sabi ni Ishigaki, kailangan nila ng archaeologist para ma-decode ang mga simbolo, kaya nagpatuloy sila sa paggalugad. Habang naglalakad, naalala ni Jinsu ang sinabi niya dati kay Ning, na nilason niya si Jiang gamit ang kanyang hair clip nang tangkaing saktan siya sa kuweba. At kung hindi niya palihim na ibinigay ang antidote, mamamatay ito sa loob ng 7 araw. Binalaan din niya si Ning na ang antidote ay magdudulot ng matinding sakit habang gumagaling si Jiang, at naiisip niyang papalapit na ang oras na iyon. Gaya ng kanyang hula, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Jiang at sinabi kay Ning na bantayan ang paligid habang siya ay maghahanap ng lugar para magbawas. Bigla namang dumating ang isang malaking grupo ng mga savage kaya nagsimula ang grupo sa labas na magtakbuhan sa takot. Si Jiang, hindi na makayanan ng sakit, ay napahawak sa tiyan at bumagsak sa lupa. Biglang naalala ni Ning ang babala ni Jinsu at dali-daling tumakbo pabalik sa kanya. Habang pinupuntirya si Jiang ng mga savage at halos mawalan na siya ng malay, dumating si Ning sa tamang oras at binuhat siya sa balikat patungo sa ligtas na lugar. Natagpuan naman ng lalaking may orange na buhok ang isang switch at nang hilahin ito, bumukas ang isang lihim na pinto mula sa itaas na dahan-daang nagsasara. Nagmadali si Ning na makapasok habang buhat si Jiang, at sa huling segundo ay nakalusot sila bago sila maipit ng pinto. Nang makahinga sila, napagtanto nilang hindi na sila makakalabas. Narinig ng kabilang team ang ingay kaya bumalik sila para tingnan ang nangyari. Nagpasalamat si Jiang kay Ning sa pagsagip sa kanya at pinagalitan ng lalaking may orange na buhok dahil muntik na silang maiwan sa labas. Sinabi ng lalaking may orange na buhok na natakot siya at hindi na siya nakapag-isip kaya isinara niya agad ang pinto sa gitna ng takot. Pumayag naman si Ishigaki at sinabing tama lang ang ginawa nito. Tinanong ni Ning kung paano sila makakalabas, at sabi ni Ishigaki, sa ngayon huwag muna nilang sayangin ang lakas sa pag-aalala at sa halip ay ituon ng pansin sa pag-explore, baka makakita sila ng ibang labasan. Biglang napansin ni Jinsu ang kulay ubing pasa sa braso ni Ning at sinuri ito. Kinuha niya ang kutsilyo ni Jiang at ginupit ang balat nito, pero nang mapansin niyang walang lumalabas na dugo, bigla niyang nabitawan ang kutsilyo sa takot. Naluha siya habang sinasabing malubha ang lagay ni Ning, na infect ito ng isang uri ng neurotoxin. Humagulgol siya habang sinasabing kapag kumalat ito sa puso ni Ning, mamamatay siya sa loob ng 10 oras. Nakiusap si Jiang kay Jinsu na gumawa ng paraan, dahil ganito ang lagay ni Ning matapos siyang iligtas mula sa mga savage. Lalo pang napaiyak si Jinsu, sinabing gusto niyang iligtas si Ning pero wala silang gamot at wala siyang magawa. Tumayo si Jiang sa kabila ng matinding sakit at nagdeklarang lalabas siya at kukunin ang lunas mula sa mga savage. Sinimulan niyang suntukin ang pinto, na para bang mabubuksan ito sa ganoong paraan. Sinabi naman ni Ning na ayos lang siya sa ngayon at dapat ay maghanap na lang sila ng ibang labasan para makalabas agad at makapaghanda si Jinsu ng lunas. Sabi ni Ishigaki, sa lahat ng naroon, si Ning pa raw ang may pinakamatinding survival instinct kahit wala itong ibang skill o specialty. Kaya nagsimula muli ang grupo sa kanilang paglalakad.
Bumaba sila sa hagdanan at narinig ang tunog ng umaagos na tubig. Habang naglalakad, napansin nilang basa ang pader, sabi ni Tracy, posibleng may underground stream sa paligid. Bigla nilang nakita ang liwanag mula sa dulo ng hagdanan at inisip kung iyon na ba ang labasan. Pero pagdating nila roon, laking gulat nila nang makitang isang hallway pala ito na lubog sa tubig at may ilang haligi lang na nakalitaw. Napahawak sa ulo si Ning at sinabing masakit na naman ito, at pakiramdam niya ay nakita na niya ang lugar na ito noon. Biglang may narinig silang sumisigaw ng tulong, at nagtaka kung may iba pa bang tao sa loob bukod sa kanila. Itinuro ni Jiang na mula sa tubig nang gagaling ang ingay at agad itong sinilip. Nakita nilang may 4 na tao sa tubig at isa sa kanila ay nawalan na ng malay. Ang lalaking may hawak sa nawalan ng malay ay sumigaw ng tulong at sinabing hindi na niya kayang buhatin pa ito ng matagal. Tinanong ni Ishigaki kung sino sila, paano sila napunta sa tubig, at ang lalaking may dilaw na buhok ay nagsabing katulad din sila nila, bigla na lang rin silang napunta roon, at muntik nang sabihin ang buong kwento. Pero nagsimulang tumaas ang lebel ng tubig. Nakiusap siya sa grupo na iligtas sila at nangakong ipapaliwanag ang lahat pagkalabas nila. Nang makita niyang nag-aalangan pa rin ang grupo, sinabi niyang ang professor na hawak niya ay marunong bumasa ng sulat ng mga savage at alam din kung saan ang exit. Sinabi ni Jiang na dapat nilang sagipin ang grupo, at humingi siya ng lubad kay Jinsu, pero masyadong malayo ang distansya para ihagis ito. May isang miyembro ng grupo na nagboluntaryo dahil mas malakas daw siya, at tinali niya ang bato sa dulo ng lubid bago ito inihagis sa tubig. Nasalo ito ng lalaking may dilaw na buhok at sama-sama nilang hinayla pataas ang grupo. Makalipas ang ilang minuto, nailigtas nila ang lahat at inihiga ang professor sa lupa. Nagpasalamat ang lalaking may dilaw na buhok sa pagsagip sa kanila, pero hindi ito pinansin ni Ishigaki at agad siyang siningil ng paliwanag. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Andre, isang Russian mercenary na kasalukuyang miyembro ng isang Israeli military organization. Ang matabang lalaking may pangit na itsura ay nagpakilalang si Ding, isang artisan, at natuwa si Ning na parang bata habang sinasabing mahilig siya sa sining. Ang babaeng may brown na buhok ay nagpakilalang si Cherry, isang housewife mula New Zealand. Itinuro ni Andre ang lalaking nakahiga sa sahig at sinabi na isa itong eksperto sa sinaunang kabihasnan at marunong bumasa ng mga inskripsyon sa pader. Sinuri siya ni Tracy at sinabing normal naman ang kanyang paghinga, nawalan lang siya ng malay at makakabawi rin pagkatapos ng pahinga. Pero sinabi ni Jiang na wala na silang oras at pinakiusapan si Tracy na gisingin ito. Nagkamalay ang professor habang inuubo at sinabi na may labasan sa lugar na ito base sa mga inskripsyon. Kapag narating nila ang pinakamataas na bahagi ng gusali, kusa raw lalabas ang pinto. Naisip ng grupo kung sa kisame ba ito, pero sabi ni Ishigaki, napakarami ng haligi sa paligid, at kung mahahanap nila ang pinakamataas, posibleng nandoon ang pinto ang tinutukoy. Tinanong ni Jinso kung paano sila aabot doon gayong napakalayo nito mula sa ibabaw at hindi naman nila kayang languyin hanggang doon. Sinabi ni Andre na hindi naman nila kailangang lumangoy hanggang kisame, at ipinaliwanag na may 4 na inlet sa silid na ito na kusang bumubukas at nagsasara sa tiyak na mga oras. Kapag bumukas ito, tumataas ang antas ng tubig, at bawat haligi ay may platform na pwedeng tapakan. Ibig sabihin, kailangan nilang lumangoy patungo sa isang platform, hintayin ang susunod na pagtaas ng tubig, at saka lumipat sa susunod na haligi. Ayon sa propesor, kahit na naintindihan na nila ang ganitong mekanismo, hindi pa rin nila alam kung aling haligi ang dapat piliin tuwing magbabago ang antas ng tubig. Napag-usapan kung pupwede bang lumangoy na lang agad papunta sa pinakamataas na haligi tuwing tumataas ang tubig, pero agad itong tinutulan ni Andre at sinabing napakalakas ng pagpasok ng tubig at imposibleng makarating sila roon ng buo. Sumang-ayon ang propesor at ibinunyag na sinubukan na nila ito dati at nabigo, kung saan tinamaan siya sa ulo ng bugso ng tubig at muntik ng malunod kung hindi siya nailigtas ni Andre. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang mga inlet at bumuhos muli ang tubig, dahilan upang halos matabyunan ng tubig ang karamihan sa mga haligi. Sinabi ni Andre na may 10th minutong pagitan bawat buhos ng tubig at kailangan nilang malaman agad kung anong haligi ang susunod nilang pupuntahan bago pa dumating ang susunod na buhos. Biglang nagsalita si Ning at sinabing madali lang ito, dapat ay diretso lang sila sa linya. Ipinaliwanag niya na marami namang haligi sa harap nila, kaya dapat magsimula sila sa 2 haliging diretso sa kanilang harapan.
Nabigla ang propesor at napatingin kay Ning na parang nakakakita ng henyo, sabay sabing tama siya. Pinlano nila na sa susunod na 5 minuto ay aabot ang tubig sa unang platform, at mula roon ay makakaakyat sila sa sunod-sunod na haligi, kung saan bawat isa ay mga 10 metro ang taas kaysa sa nauna. Ibig sabihin, kailangan nilang hintayin ang 2 buhos ng tubig para makarating sa susunod na platform, at sa loob ng 1 oras ay mararating nila ang pinakamataas na haligi. Hinati nila ang grupo kung saan ang mga pinakamalalakas ang unang aakyat sa haligi at hihilahin ang mga mas mahihinag gamit ang lubid, isa-isa. Tumutol naman ang lalaking may orange na buhok at sinabing ang huling mahihila ay mas delikado, kaya iminungkahi niyang magbunutan na lang para patas. Pero hindi pumayag si Jinso, sinabing kung ang pinakamahina tulad ni Ning ang mahuhuli, malamang ay hindi ito makaligtas. Walang pakialam ang lalaki at sinabing wala siyang pakialam kung mamatay si Ning, kaya nagalit si Jiang at sinipa siya saka inilabas ang kanyang kutsilyo. Agad na hinayla ni na Andre at Tracy ang lalaking may orange na buhok at tinutukan siya ng kanilang mga armas. Binalaan siya ni Ishigaki na huwag sasaktan ng kahit sinong miyembro ng grupo at sinabing wala silang ibang opsyon kundi magbunutan ng numero para matukoy ang pagkakasunod ng pag-akyat. Sa kasamaang palad, si Cherry ang nakabunot ng bilang 8, ibig sabihin siya ang huling aakyat. Nilapitan siya ni Tracy upang aliwin, pero nagboluntaryo si Ishigaki na ipagpalit ang posisyon niya at siya na lang ang huling aakyat habang si Cherry ang maunang sumubok. Nagpasalamat si Cherry at nagsimulang ipatupad ng grupo ang plano. Nang umabot na ang tubig sa level ng platform, nagsimula silang lumangoy, at si Andre ang unang umakyat sa susunod na haligi. Inihagis niya pababa ang lubid at tinulungan ni Ishigaki si Cherry upang makakapit dito. Hinayla siya ni Andre paakyat habang si Nazang at ang isa pang lalaki ay umakyat gamit ang sarili nilang lakas. Sunod nilang hinayla si Tracy, at ganoon din ang ginawa sa mga kasunod. Nang si Jinso na ang nasa pila, pinakiusapan niya si Ning na mauna, at siya na lang ang susunod. 2 na lang ang natitira, si Ding na mataba at si Ishigaki. Habang hinihila si Ding, biglang umalingaw-ngaw ang pagyanig at napagtanto nilang magsisimula na ang susunod na pagbuhos ng tubig. Sa matinding paghihirap, nagawa nilang may akyat si Ding, at si Ishigaki na lang ang natira. Bago pa may hagis ni Andre ang lubid, bumuhos na ang tubig, kaya nataranta ang buong grupo. Pero sa kabutihang palad, nagawang makakapit ni Ishigaki sa lubid. Pinilit ng grupo na hilahin siya paitaas habang lumalaban sa malakas na agos ng tubig at sa huling segundo ay nagtagumpay sila. Nagpahinga muna ang lahat at nagsimulang pag-usapan ang kakaibang lugar. Ayon sa propesor, ang estruktura ay gawa ng sinaunang sibilisasyong tinatawag na Gulan bilang pagsubok sa lakas at tapang. Nagtanong ang iba kung ano ang Gulan, at ipinaliwanag niyang ito ay matatagpuan sa South America, isang misteryoso at sinaunang kabihasnan. Sinabi rin niyang wala ng opisyal na tala tungkol dito sa kasalukuyan, at nalaman niya lang ito mula sa kanyang propesor na nag-aral ng tungkol dito. Ayon sa kanya, ang mga Gulan ay mga predator ng mga Maya at sa mga Mayan literature lamang makikita ang mga tala tungkol sa kanila. Tinanong ni Ishigaki kung ibig bang sabihin nito ay nasa South America sila ngayon, at sagot ng propesor, malamang. Idinagdag pa niya na may lugar na halos katulad ng kinaroroonan nila na binanggit sa sinaunang Mayan literature. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang mga simbolo sa pader na isinulat gamit ang Gulan language na binubuo lamang ng 20 titik. Tinanong ni Ning kung ang mga savage ba na nakita nila ay mga sinaunang Gulan, pero sagot ng propesor, hindi. Ipinagpatuloy pa niya ang paliwanag, sinasabing ang mga Gulan ay napakatalino at may mga paniniwalang sila raw ay immortal. Nagtinginan ang lahat sa gulat at nagtaka kung paano nga ba sila napadpad sa lugar na iyon. Tinanong ni Ishigaki kung paano natalo ng mga Mayan ang mga Gulan, pero sagot ng propesor na may seryosong tono, hindi nila kailanman natalo ang mga ito. Isang araw raw, bigla na lang nawala ang isla at ang mga Gulan na naninirahan doon. Biglang napahawak sa ulo si Ning at nagsabing parang narinig na niya ito noon pero hindi niya matandaan kung saan. Pinakalma siya ni Jinso at sinabing huwag mag-alala dahil makakaalis din sila at makakahanap ng lunas para sa kanya. Bigla na namang dumating ang susunod na pagbuhos ng tubig kaya nagsimula na naman silang lumangoy papunta sa susunod na haligi. Gaya ng dati, matagumpay silang nakaakyat sa tuktok gamit ang lubid. Binati nila ang isa't isa at nagsabing unti-unti na silang gumagaling sa teamwork.
Biglang napansin ni Ding, ang matabang lalaki, ang isang gate at itinuro ito sa iba. Nagtaka ang propesor kung paanong meron ng gate gayong hindi pa sila na-career rating sa pinakamataas na bahagi. Inulit niya ang nakasaad sa inscription, ang makakarating sa pinakamataas na haligi ay makikita ang daan patungong altar. Ipinapalagay niyang ito na ang tunay na exit, sabi naman ni Ning na kung doon talaga ang exit, kailangan na lang nilang umakyat ng 5 metro o kaya ay hintayin pa ang susunod na buhos ng tubig para malanggoy papunta roon. May binanggit na kasabihang Ruso si Andre at sinabing mas mabuting sundin pa rin nila ang orihinal na plano. Sumang-ayon si Ishigaki at sinabing kahit ito na ang totoong exit, posibleng hindi pa rin ito bumukas hanggat hindi pa sila nakakarating sa tunay na tuktok. Pero tutol si Ning at itinuro na kapag dumating pa ang isa pang pagbuhos, malulubog na rin pati ang kasalukuyang platform, kabilang na ang gate. Napagtanto ng lahat na magiging halos imposibleng marating ang exit kapag lumubog ito. Naalala naman ni Tracy na basa ang hallway na dinaanan nila, kaya posible raw na minsan ay pinasukan ito ng tubig, ibig sabihin ay may sistema ng sirkulasyon. Ayon kay Ishigaki, kapag umabot na ang tubig sa tiyak na antas, maaaring gumagana ang drainage system. Sinabi ni Tracy na ang unang hakbang pa rin ay makarating sila sa pinakamataas na platform. Idinagdag ni Andre na kung iyon talaga ang tunay na exit, kailangan nilang lumangoy mula roon pabalik sa kasalukuyang gate agad-agad. Nagkasundo ang lahat sa plano at nagsimula silang umakyat sa high platform, kung saan unang nakarating si Andre. Inanunsyo niyang may gate nga roon at sinimulan na niyang hilahin pataas ang mga kasamahan. Habang umaakyat si Jiang, gaya ng dati, nadapa siya ng hindi sinasadya at nahila pababa ang isa pang lalaki na kasabay niyang umaakyat. Sumigaw si Andre kina Jiang at sa lalaking nahulog na agad silang umakyat muli, habang mabilis niyang hinayla si Cherry paakyat sa platform. Pagkaakyat niya, napatulala si Cherry nang makita ang pintuan at unti-unting lumapit dito. Napansin niya ang isang bakas ng kamay sa pinto, habang paakyat si Tracy, napansin niyang aabutin na ni Cherry ang bakas, kaya sumigaw siya ng, "Huwag mong hawakan yan." Pero huli na, naipindot na ni Cherry ang pinto at bigla itong umikot, dahilan upang mahulog siya sa kabilang panig. Biglang bumukas ang gate sa mas mababang platform, at nagtaka ang lahat kung ano ang nangyayari. Umakyat silang lahat sa itaas at nag-usap, iniisip kung ano na ang nangyari kay Cherry lalo na't nalubog na sa tubig ang pintuang iyon. Napagdesisyonan nilang hanapin ang pinto at iligtas si Cherry, pero sinabi ng propesor na imposibleng gawin iyon ngayon dahil ayon sa mga inskripsyon, tanging sa oras na isa sa mga mandirigma ang magsakripisyo ng sarili, saka lamang mabubuksan ang daan patungong altar. Nabigla ang grupo at nag-isip kung ano ang dapat gawin. Sabi ni Ishigaki, ang pinto sa ibaba marahil ang totoong exit dahil ito ang nabuksan noong nawala si Cherry. Nagtanong ang ilan kung paano sila makakarating doon gayong lubog ito sa tubig. Ipinaliwanag ng propesor na matapos mapindot ang button sa itaas, hindi na muling tataas ang tubig. Ibig sabihin, pansamantala nang naka-activate ang drainage system at bababa ang level ng tubig bago dumating ang susunod na buhos. Nagbigay naman ng ideya ang isa sa grupo na dahil siya ang pinakamabilis lumangoy, siya na ang unang pupunta roon at ikakabit ang lubid sa ligtas na lugar para makahawak ang lahat habang nilalangoy ang distansya. Wala na silang ibang pagpipilian kaya sumang-ayon silang lahat sa plano. Nang gumana ang drainage system, nabuo ang isang malakas na alon na parang buhawi, kaya lahat ay mahigpit na humawak sa lubid para hindi matangay. Nahirapan si Ding, ang mataba, na kumapit sa lubid at unti-unting nawalan ng malay. Habang nawawala siya sa ulirat, naalala niya kung paano siya madalas ay bully noong bata siya dahil sa kanyang pagkautal. Ngunit naalala rin niya ang kanyang master na minsang nagsabi sa kanya na utal din ito noon, pero dahil sa pagsusumikap, nagbago siya. Tinuruan siya ng pag-asa at tinuruan siyang huwag sumuko. Dahil sa alaala na ito, hindi niya binitiwan ang lubid at kumapit siya ng buong lakas para mabuhay. Sa wakas, nakarating silang lahat sa platform at mabilis na pumasok sa pinto. Dinala sila nito sa isang madilim na pasilyo, at sa paglakad nila, may nakita silang isang bagay na kakaiba. Sinuri ng propesor ang kakaibang bagay na nakita nila at sinabi nitong balat ng ahas iyon, at base sa itsura nito, tinatayang mahigit 100 taon na ang tanda. Habang nagmamasid si Ishigaki sa paligid, napansin niyang may mga nakakalat na kalansay ng tao at nagkomento siyang sobrang delikado ang lugar na ito.
Bigla namang nagsimulang magsalita ng walang katuturan si Ning at ipinaliwanag ni Jinso na nilalagnat na ito ng matindi, kaya kailangan na talaga nilang mahanap ang lunas. Lumapit si Andre para tulungan si Jinso na buhatin si Ning, nang biglang itinuro ni Tracy sa grupo ang nakikita sa unahan, isang altar. Ngunit wala ni anumang senyales na mas malapit na sila sa exit. Nagmadali si Jiang patungo sa altar para maghanap ng anumang palatandaan, sa kabila ng pagtutol ng iba. Sumunod na rin ang lahat at pagdating nila sa tuktok ng altar, may nakita silang isang gate. Binalaan sila ng propesor na mag-ingat dahil maaaring may mga traps doon at sinimulang pag-aralan ang mga inskripsyon sa pader. Tinanong ni Jiang kung ano ang kahulugan nito at binasa ng propesor na minsan daw ay nagtaksil ang mga tao sa mga Diyos, kaya isinumpa sila at kinailangan nilang maghandog ng sakripisyo sa Diyos ng ahas bilang kabayaran. Matapos basahin ito, tinanong ng propesor kung sino ang pwedeng humiga sa altar, at si Tracy ang nagboluntaryo. Nang mahiga siya, unti-unting bumukas ang gate at nagmamadaling pumasok sana si Jiang, pero pinigilan siya ng propesor. Ipinaliwanag nitong ang altar ay isang lugar kung saan nagpapakita ng pasasalamat ang tao sa mga Diyos at ang ritual ay nangangailangan ng sakripisyo. Bilang patunay, pinatayo niya si Tracy at agad namang nagsara muli ang gate. Sinabi ng propesor na upang makaligtas ang iba, kailangan may isa sa kanila na magsasakripisyo at may iwan. Nagtanong ang isa kung pwede bang bato na lang ang ilagay sa altar para mabuksan ang pinto, at nagkaisa ang grupo na subukan ito. Naghanap ang lahat ng malaking bato at tinawag sila ni Ding, Fatty, sinasabing may nakita siyang mga bato. Tinangka ng isa sa kanila na buhatin ang isang malaking bato, pero nang buhatin niya ito, bigla itong nagkadurog at natamba siya dahil sa impact. Ipinaliwanag ng propesor na ang mga bato sa lugar na ito ay masyado ng matagal at naagnas na, kaya hindi na nila ito pwedeng gamitin. Lumapit si Jiang sa altar at tinapak ito gamit ang kutsilyo, sinabing matibay ito pero hindi niya kayang galawin mag-isa. Sa puntong ito, sinabi ni Ishigaki na wala na silang ibang opsyon kundi iwan ang isa sa kanila. Biglang sinabi ng lalaking may dilaw na buhok na malinaw naman daw na si Ning ang dapat iwan dahil may sakit ito, pero agad namang tumutol si Jinso at ipinagtanggol si Ning. Pero patuloy pa rin ang lalaking may dilaw na buhok sa pagpupumilit, sinasabing wala namang silbi si Ning at hindi rin naman sila sigurado kung makakahanap sila ng lunas o kung ano ang naghihintay sa labas. Sa ikinagulat ng lahat, sumang-ayon pa si Ishigaki sa ideyang ito. Kaya nagpa siya ang grupo na magkaroon ng botohan, at ang resulta, iiwan si Ning. Ngunit biglang naglabas ng kutsilyo si Jiang at sinabing kung sino man ang susubok saktan si Ning, kailangan muna nilang dumaan sa kanya. Pinakiusapan ng Yellowhead si Andre na ibaba si Ning, pero tumanggi ito, sabay sabing bilang sundalo, hinding-hindi niya iiwan ang kanyang kasamahan. Lumapit si Jiang sa Yellowhead at binugbog ito ng todo, sabay sabing siya na lang ang dapat maiwan. Walang tumutol sa desisyon, kaya sa huli, iniwan nila ang Yellowhead sa altar upang makatakas sa pinto. Tumakbo sila sa isang madilim na pasilyo, nagtataka kung tama ba ang kanilang tinatahak. Habang tumatakbo, iniisip ng propesor kung paanong mahusay si Siang sa pag-unawa ng psikolohiya at ng takbo ng isip ng grupo, alam nitong wala ni isa ang may gusto sa Yellowhead at ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Alam din niyang hindi makikialam si Tracy hanggat hindi niya ito gustong patayin. Sa wakas, natagpuan nila ang pintuan palabas at binuksan ito, tuluyang nakalabas sa misteryosong gusali. Nagsaya ang lahat at nagpasalamat sa isa't isa, habang si Jinso ay naghanap ng mga halamang gamot upang makagawa ng lunas. Sabi niya, karaniwan daw ay matatagpuan ang lunas malapit sa pinagmulan ng lason, kaya baka naroon lang ito sa paligid ng pugad ng ahas. Inihiga nila si Ning sa damuhan habang sinusuri siya ni Jinso, sinabing mas bumubuti na ang kalagayan nito at kailangan na lang magpahinga ng kaunti. Humingi ng tulong si Jiang kay Andre para buhatin ang mga bato na gagamitin nila para makabalik sa altar at sagipin ang Yellowhead, habang ang iba ay nagsiayos ng kanya-kanyang gawain. Sina Fatty at isa pang lalaki ay hahanap ng pagkain, si Tracy ay magbabantay sa lugar, habang sina Ishigaki at ang propesor ay gagawa ng sandata mula sa mga sanga ng puno. Samantala, nagising ang Yellowhead sa altar at napansin niyang wala na ang lahat. Pagkaupo niya, biglang nagsara ang pintuan at nagsimula siyang umiyak sa takot, pinaghahampas ang pinto na parang may mangyayari. Bigla niyang narinig ang isang tunog sa likod at nakita niyang may isang napakalaking nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa dilim, nagsimulang siyang magsisigaw para humingi ng tulong.
Sa labas, sa parehong sandali, dahan-daang iminulat ni Ning ang kanyang mga mata at sinabing masakit pa rin ang ulo niya. Kaya sinabi ni Ishigaki kay Ning na magpahinga pa siya. Habang patuloy sa pagbubuhat ng mga bato sina Andre at Jiang, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ng tulong mula sa loob, mula kay Yellowhead, at nag-alala silang baka may masamang nangyari. Samantala, masayang ibinahagi ni Jinso na gumana na ang gamot ng makaupo na si Ning. Bigla nilang nakita si Fatty na dali-daling tumatakbo papalapit habang may napakalaking nakamamatay na python na humahabol sa kanya. Nagmadali silang lahat sa ligtas na lugar, at biglang dumating si Tracy, na parang si Tarzan habang nakasabit sa baging, at binaril ang ahas, na iligtas si Fatty. Tinanong niya kung nasaan ang isa pa, at sagot ni Fatty, nahulog ito sa bangin habang tumatakas. Patuloy pa rin sa paghabol ang ahas, pero dumating si Jiang sa tamang oras at sinipa ito palayo. Nagalit ang ahas at umatake, pero naiwasan ni Jiang at sinaksak ito sa ulo gamit ang kutsilyo. Ngunit naigpaw siya ng ahas at nahulog siya sa bangin. Naluha si Ning at muntik nang tumakbo pa ibaba, pero pinigilan siya ni Ishigaki at sinabing may lawa sa ibaba kaya malamang ay nakaligtas si Jiang. Bigla namang umurong ang ahas, kaya nagtaka ang lahat kung dahil ba ito sa matinding sugat nito. Sa ibaba ng bangin, nakaligtas nga si Jiang sa pagbagsak at nakita ang isa pang kasama sa lawa. Agad niyang pinampang dibdib nito at nagising ang lalaki habang umuubo ng tubig. Nagpasalamat ito kay Jiang, pero napansin niya ang kakaiba sa kanyang braso, isang higanteng linta ang nakakapit. Akmang tatanggalin ito ni Jiang, pero pinigilan siya ng lalaki at sinabing kailangan niya ng apoy. Kinuha niya ang lighter at sinunog ang linta habang sinasabing halos matakot siya sa nakita. Pero may isa pang linta na kumapit sa balikat ng lalaki kaya nagtanggal ito ng shirt, at laking gulat ni Jiang nang makita na napakarami pang linta sa katawan nito. Isa-isang pinatay ni Jiang ang mga ito, nagpa siya silang hanapin na ang iba bago sila maubos ng mga linta. Bigla namang lumitaw ang mga kulay ubeng bula sa paligid nila, at sinabi ng lalaki na huwag itong hawakan. Pero salungat dito, pinagtitripan ni Jiang ang mga bula at tinutusok ito. Bigla itong naglabas ng matamis na amoy at parehong nawala ng malay ang dalawa. Samantala, naglalakad ang natitirang grupo sa gubat at nakakita rin ng mga kulay ubeng bula. Agad nagbabala si Jinso na huwag itong hawakan dahil ito ay mula sa miasma ng lambak, isang nakal-alasong hangin na nagsanib at nagiging mapanganib sa sinumang lalanghap nito. Bigla namang napansin ni Ning si Nayang at ang isa pang kasama na nakahandusay sa lupa kaya agad siyang tumakbo papalapit sa kanila. Napansin ni Fatty na may mga bakas ng dugo sa likod ng lalaki, pero agad namang sinabi ni Jinso, mga linta lang yan. Wala pa tayong dapat ipag-alala, makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumangon ang dalawa at masayang binati ni Ning si Jiang. Nagtipon ang buong grupo at nagsimulang pag-usapan ang mga nangyari kamakailan. Halatang malapit na sa kamatayan ng Yellowhead, at ngayon ay nag-iisip na sila kung ano ang susunod na hakbang. Iminungkahi ni Ishigaki na maghanap muna sila ng pagkain dahil buong araw na silang hindi kumakain. Ngunit biglang may tumamang palaso malapit sa kanila, at laking gulat nila nang makitang pinalibutan na naman sila ng mga savage. Agad silang pamwesto sa depensibong posisyon habang dahan-daang lumalapit ang mga savage. Inumpisahan ng propesor na isalin ang mga sinasabi ng mga ito, tila ang kanilang pinuno ay nagsasabing huwag muna silang gagalaw. Naisip ng propesor na ito na ang tamang oras para makipag-ayos. Tinanong ng pinuno kung paano niya natutunan ang kanilang wika, habang ang grupo naman ay nagtataka kung paanong nakakapagsalita ng wika nila ang pinuno ng mga savage. Tinanong pa ng pinuno kung ano raw ang koneksyon nila sa lalaking iisa ang mata na marunong ding magsalita ng gulan. Nagulat ang propesor na may iba pa palang marunong sa wikang iyon maliban sa kanya. Binyantaan siya ng pinuno, kung hindi siya magsasalita, kakainin daw siya. Ipinaliwanag ng propesor na hindi siya sigurado kung sino ang tinutukoy nito. Ang tanging alam niya, natutunan niya ang wika mula sa kanyang propesor na matagal nang patay, pero habang nabubuhay pa ito, iisa rin ang mata nito. Habang naglalakad ang grupo kasama ng mga savage, napag-usapan nila ang mentor ng propesor na may double degree sa archaeology at medicine. Sinabi ni Ning kay Jiang na mas lumalala ang pakiramdam ng kanyang braso, at napag-isipan nilang posibleng dinadala sila ng mga savage patungo sa kanilang tirahan. Ayon kay Jiang, na-check na niya ang mapa, at ang daang tinatahak nila ay tumutugma sa lokasyon ng nayon ng mga savage.
Mahinang ibinulong niya kay Ning na kapag dumating ang tamang oras, tatakas sila ng magkasama. Tinanong naman ni Fatty ang propesor kung paano posible na ang mentor niya ay nakarating doon kung matagal na itong patay. Sinagot niya na imposibleng nangyari iyon dahil hindi ito umalis ng France bago ito namatay, at alam niya ito dahil halos araw-araw ay nasa tabi siya nito. Sinabi naman ni Tracy na huwag muna siyang masyadong mag-alala at ituon ang isip sa kung anong dapat nilang gawin sa ngayon. Pagdating nila sa lugar ng mga savage, nakita ng grupo na abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain, kaya sinabi ni Fatty na natatakot siya, pero pinaalalahanan siya ni Ishigaki na ngumiti lang at magpaka-natural ang kilos. Lumapit ang leader ng mga savage at sinabi na kung mapapagaling nila ang ama nito ay palalayain sila, pero kung hindi, ipapapatay ang buong grupo. Sumama sina Jinsu at ang professor sa loob kasama ang leader, pero bigla itong nagalit pagkakita kay Jinsu at minura ito, sinasabing wala siyang tiwala sa babae at baka lalo pa nitong ikamatay ang ama nila. Ipinaliwanag ng professor na sa kultura ng Gulan, naniniwala sila na mas mataas ang lalaki sa babae at bawal sa kababaihan ang paggawa ng anumang bagay maliban sa mga gawaing bahay. Sinubukan niyang kumbinsihin ang leader na si Jinsu lang ang may kakayahang magpagaling sa ama nila, pero hindi pa rin ito naniwala at nagbanta. Biglang dumating ang isa pang savage na may iisang kamay at nagsabi ng kung anong bagay sa leader. Isinalin ng professor na hinihiling ng lalaking ito na hayaang subukan ni Jinsu ang gamutan. Sa wakas ay pumayag ang leader at pinapasok sila sa silid kung saan nakita nila ang ilang savage na nagpapahinga. Napansin ni Wright na mas malinaw magsalita ng Gulan ang matandang savage kaysa sa mismong leader, pero pinatigil siya ng professor para huwag gumawa ng ingay habang papalapit sila sa pinuno. Matapos suriin ng maigi, sinabi ni Jinsu na may malaria ang pinuno at ipinaliwanag sa grupo na ang mga may malaria ay nakakaranas ng komplikasyon gaya ng lagnat, panghihina, at minsan ay amnesia. Nagtanong si Ishigaki kung ano ang gamutan at sinabi ni Jinsu na simple lang, kailangan lang manatiling hydrated ang pasyente at painumin ng quinine, isang gamot na galing sa balat ng punong cinchona. Dagdag pa ni Ishigaki, ang punong ito ay karaniwang tumutubo sa madidilim at mahalumigmig na rainforest, at dahil nasa South America sila, malamang ay meron ito sa kalapit na gubat. Sabi ng professor, pumayag ang leader ng savage na magpadala ng 3 tao sa gubat para hanapin ang halamang gamot habang ang natitira ay gagawing bihag. Kung hindi sila makakabalik bago sumikat ang araw bukas, papatayin ang lahat ng may iwan. Nag-usap ang grupo at napagkasunduang si Jinsu ang dapat isama dahil siya lang ang nakakaalam sa gamot. Isinama rin si Tracy para protektahan siya, at ang ikatlong sasama ay si Andre, na humingi ng kutsilyo kay Jiang. Sinabi ni Ning na ibigay na lang ito dahil hindi rin naman nila kakailanganin, kaya pumayag si Jiang at iniabot ang kutsilyo kay Andre. Maya-maya, tinanong ni Ning si Jiang kung magiging maayos ba ang tatlo, pero ang sagot lang niya ay hindi niya alam sabay dasal sa Diyos. Samantala, tinitingnan ng professor ang mga ukit sa paligid at ipinaliwanag na sinasamba ng mga savage ang isang Diyos na tinatawag nilang Gulan Naga. Tuwing may malawakang pagkalat ng malaria, wala silang magawa kundi matakot at ituring itong sumpa ng mga Diyos. Kapag ganito ang nangyari, dinadala nila ang mga may sakit sa altar bilang handog kay Gulen. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, may dumating na grupo ng mga sundalo na pumatay at nagsagawa ng pagkulong sa mga savage. Nawalan ng balita ang grupo at pinaniniwala ang nawala sa loob ng bulkan. Hanggang sa isang araw, may lalaking may isang mata na pinaniniwala ang guro ng professor, ang lumabas mula sa bundok na buhay. Marunong siyang magsalita ng Gulan at nagpagaling din siya ng mga may sakit kaya tinanggap siya ng komunidad. Dahil dito, ilang savage ang natutong magsalita ng wika nila at inalagaan sila ng mga savage bilang paggalang sa kakayahan nilang magpagaling. Isinasaad na nanatili sa lugar ang lalaking iyon buong buhay niya, ngunit isang araw, bigla siyang nawala matapos may dumating na mga misteryosong barko. Samantala, sina Jinsu, Tracy, at Andre ay patuloy sa paghahanap ng punong cinchona sa gitna ng ulan. Nagtanong si Andre kung ano ang itsura ng puno at ipinaliwanag ni Jinsu na ang taas nito ay nasa 5 hanggang 15 metro at kakaiba ang kulay dahil halong berde at pula ang dahon. Bigla na lang sumigaw si Jinsu na nakita na niya ang puno at dali-daling tumakbo sila papunta roon. Balik sa kampo, sinabi ng professor na posible pa palang buhay ang kanyang mentor, kaya nagulat si Ishigaki at nagtanong kung paano ito mangyayari gayong dumalo siya sa libing nito.
Ikinwento ng professor na ang larangan ng archaeology ay nangangailangan ng malaking pondo at suporta mula sa gobyerno, ngunit hindi sikat ang gulan kaya naudlot ang kanilang pananaliksik. Isang araw, biglang ipinagpatuloy ng kanyang mentor ang proyekto at nang tanungin niya kung saan ito kumuha ng pondo, sinabi lang nito na may pribadong organisasyon na nagpopondo kapalit ng ilang kasunduan, kabilang ang pagdonate ng dugo pag namatay. Dahil dito, hindi sinunog o inilibing ang bangkay, kundi kinuha ng naturang organisasyon. Ngayon ay pinaghihinalaan ng professor na buhay pa ang kanyang mentor at posibleng pinik lamang nito ang sarili nitong kamatayan gamit ang kaalaman sa medisina. Naalala niya na 2 taon bago ito di umano namatay, bumisita siya rito at nadatnan ng aso ng kanyang mentor na nakahandusay na parang patay. Nang sabihin niya ito, hindi man lang nag-alala ang matanda, bagkus tinurukan pa nito ang aso ng kung anong gamot at bigla itong bumangon na parang walang nangyari. Ayon sa mentor niya, gumagawa siya ng gamot na kayang magpanggap na patay ang isang tao, at sabi pa nito, ginagawa niya iyon, for fun. Dahil dito, napaisip si Ning at sinabi na ang misteryo sa kamatayan ng kanyang mentor ang susi sa lahat ng nangyayari sa kanila ngayon, kung bakit sila dinala sa lugar na ito. Nagtanong siya kung sino ang misteryosong organisasyong nagpondo sa gamot na iyon at sino ang mga civilized na taong nauna sa kanila rito at ano ang ginawa nila sa bulkan. Una, kailangan muna nilang pagalingin ang chief ng mga savage upang makaalis sila at makapunta sa bulkan, dahil doon lang nila maaaring mahanap ang lahat ng kasagutan. Samantala, habang sina Jinso, Tracy, at Andre ay nangunguha ng balat ng puno para sa gamot, biglang pinaputukan ni Tracy ang tabi ni Andre. Paglingon niya, nakita niyang may kakaibang nilalang na parang unggoy na may pulang mata ang umalis at sabi ni Tracy, muntik na siyang atakihin ito. Tumuro si Jinso sa isang direksyon at nakita nilang mas marami pa ang mga nilalang na iyon sa paligid nila. Balik naman sa kuweba, dumating ang mga savage at kinuha ang natitirang grupo kahit hindi pa sumisikat ang araw. Nakiusap si Fatty na parating na sina Jinso at dala na ang gamot. Dinala sila sa lugar ng pagbitay at doon ay takot na takot si Fatty, hanggang sa napaihi pa siya sa salawal. Sinabi ng professor sa lahat na magpakatatag dahil pinapahalagahan ng mga savage ang katapangan at pinapatay nila ang mga duwag. Totoo nga, bigla siyang hinayla palayo ng isa sa mga savage para patayin. Buti na lang, dumating agad sina Jinso, Tracy, at Andre dala ang gamot. Kalaunan, busog na kumain ang lahat habang si Fatty ay nagulat pagbangon, akala niya patay na siya. Inihanda ni Jinso ang gamot at ibinigay sa chief na unti-unting bumuti ang kalagayan. Lubos ang pasasalamat ng leader sa kanya at sinabi nitong tuturuan nila ang buong tribo kung paano gamutin ang sakit para hindi na kailanman maghandog ng tao. Pagkatapos nito, nagpasalamat ang matandang pinuno kay Jinso at sinabi niyang kahit kailan ay hindi itinuro ng one-eyed man sa kanila ang lunas, pero si Jinso ay mas mabait. Ibinunyag din niya ang daan palabas mula sa kanilang lugar patungo sa bundok. Nagtanong si Jinso tungkol sa mga nilalang na mukhang unggoy sa gubat at sinabi ng matanda na ang mga iyon ay pinakawalan ng mga civilized people na nauna sa kanila. Ipinaliwanag rin nito na kapag nakagat ka ng mga unggoy na iyon, ay magiging kagaya mo na rin sila. Ikinwento ito ni Jinso sa buong grupo at sinabi ng professor na ito ay lampas pa sa anumang siyensya na kanyang nalaman o narinig. Iminungkahi ni Ning na posibleng resulta ito ng eksperimento ng private organization na layuning lumikha ng immortalidad. Labis na nabigla at nadismaya ang professor sa kanyang mentor. Pinatahan siya ni Ishigaki at nagdesisyon ang lahat na galugarin ang bundok upang makuha ang mga kasagutan. Kinabukasan, sumama si Zhang sa mga savage upang mangisda at nakahuli siya ng maliit na isda, habang tinuturuan naman ni Jinso ang matanda kung paano gamutin ang ubo at sipon. Nakita ni Zhang na naninigarilyo ang matanda at humingi siya ng pipe, ngunit binalaan siya ng matanda na baka malakas ito para sa kanya. Totoo nga, dahil nang amuyin niya ay nawalan siya ng malay at napanaginipan ang mga magagandang babae. Natawa ang matanda at sinabing madyay gising siya sa gabi. Sumali naman ang buong grupo sa kasayahan ng mga savage at nag-enjoy sila. Pero nang matikman nila ang alak, nagulat silang napakalakas at mainit nito, isang lagok lang ay nalasing agad si Jinso. Kaya't natawa ang leader at sinabing magpakasaya sila. Nakiusap si Ishigaki kung maaari ba silang bigyan ng guide para makapunta sa bulkan kinabukasan, at inialok ng matanda ang kanyang sarili bilang gabay. Nakita ni Andre ang mga savage na nag-aarchery at napagpasyahan niyang sumali.
Nag-alok ang leader ng pusta, kung mananalo si Andre, sa kanya na ang crossbow ng one-eyed man, pero kung matalo, ang sombrero niya ang kapalit. Nagsimula ang laban, unang tumira ang leader at tumama ito ng eksakto sa kahoy. Sumunod si Andre, at bago magsimula ay tinanggal niya ang sombrero, ibinunyag ang kanyang mahaba at malababaing buhok, sabay abot nito sa leader at sinabing kahit sino pa ang manalo, sa kanya na iyon. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang tira at tumagos ito sa mismong arrow ng leader, kaya't siya ang nagwagi ng crossbow. Kinuha ni Andre ang isa pang sombrero mula sa kanyang bulsa at isinuot ito upang takpan ang kanyang buhok. Kinagabihan, nagising na si Jiang at lumabas upang makitang nagkakasayahan ang lahat. Bigla niyang narinig ang kakaibang ingay at nang sinundan niya ito, nakita niyang sinasaktan ng mga zombie monkey ang isa sa mga savage. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong at dumating si Ning sa oras upang bigyan siya ng babala na ang mga unggoy ay naka-target na sa kanya. Dumating din ang pinuno at si Andre na nagpapakawala ng mga palaso para patayin ang mga zombie monkey. Nang lalapitan na ni Jinso ang nasugatang savage para gamutin, pinigilan siya ng matandang pinuno at sinabing huli na dahil magiging zombie monkey na ito. Binuhat ng leader ang katawan ng sugatang savage at dinala ito upang tadteren at ilibing, para kahit magbago pa ito, hindi na ito makalabas. Pero bago pa man niya may sigawa ito, biglang nagising ang savage at kinagat ang kanyang kamay bago tumakas. Pagdating ng iba, tinanong nila ang tungkol sa sugat sa kanyang kamay at sinabi niyang nadulas lang siya. Habang hinahanap ng mga savage ang sugatang kasamahan, nilapatan ni Jinso ng benda ang kamay ng leader at napansin niyang parang hiwa ito ng kutsilyo at hindi gasgas, ngunit umiwas lang ito ng tingin. Sinabi ni Ishigaki na dapat silang umalis patungong bulkan sa lalong madaling panahon at naipon na nila ni Andre ang sapat na pagkain para sa isang linggo. Tinanong ni Ming ang matanda kung bukod sa kanya ay may iba pa bang nakagat ng mga zombie monkey. Sagot nito, lahat ng nakagat ay namatay, kabilang na ang kanyang anak, pero siya ay nakaligtas dahil agad pinutol ng one-eyed man ang kanyang kamay bago siya tuluyang magbago. Kinabukasan, nagpasalamat ang grupo sa mga savage bago umalis patungong bulkan, ngunit humingi ng paumanhin ang matanda na hindi siya makakasama tulad ng ipinangako. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan at nang tanungin nila ito, sinabi ng matanda na pipili na ng bagong pinuno at inanyayahan silang dumalo. Nang mag-alinlangan sila, bigla itong naging kakaiba ang kilos at halatang hindi sila binigyan ng opsyon kundi sumunod. Sa seremonya, nakita nila ang dating pinuno na sinasaksak ang sarili upang makakuha ng dugo, at ininom ito ng bagong leader bilang ritual. Bigla na lang tumawa ang matanda na parang baliw at sinabing kapag kinain ang laman loob ng zombie monkey, mas mabilis ang pagkalat ng impeksyon at agad kang magbabago. Ibinunyag ng matandang lalaki na ang bagong leader pala ang may kagagawa ng pagkamatay ng anak niya, at ngayon ay nakaganti na siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng parehong kapalaran dito. Totoo nga, biglang nagbago ang anyo ng leader at naging isang zombie monkey. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan habang ang matanda ay tumatawa na parang baliw, may luha sa kanyang mga mata. Si Fatty at ang propesor ay mabilis na tumakas patungo sa kagubatan habang hingal na hingal sa pagod. Nagtaka sila kung ano na ang nangyari sa iba nilang kasamahan dahil nagkahiwa-hiwalay sila sa gitna ng kaguluhan. Sabi ng propesor, kung tutuloy sila patungong bulkan, maaaring matagpuan nila ang iba roon. Bigla silang nakarinig ng kaluskos at kinabahan, pero si Ning lang pala iyon. Habang nagkukwentuhan sila tungkol sa nangyayari, bigla nilang narinig ang mga yabag kaya nagtago sila sa likod ng mga palumpong. Doon nila nakita si Jinso na tumatakbo, ngunit hindi sinasadyang napadapa siya sa mga nakatagong lubid at agad siyang hinabol ng mga savage. Buti na lang, naawa ang mga savage at hindi siya pinatay dahil sa kabutihang ipinakita niya sa kanila kahit taliwas ito sa utos ng kanilang leader. Itinuro nila sa kanya ang direksyon ng bulkan at sinabihang magmadali. Hindi kaagad lumabas mula sa taguan si Ning, Fatty, at ang propesor dahil hindi sila tiyak kung magiging mabait din sa kanila ang mga savage gaya ng kay Ren. Pagkaalis ng mga savage, lumabas sila at nakita ang isang maliit na mapa na may ruta patungong bulkan, kaya't pinag-usapan nila ito. Maya-maya, nagtungo sila sa baybayin at napagdesisyon ng doon na magpalipas ng gabi dahil alam nilang hindi aabot doon ang mga savage. Habang nakaupo at nag-uusap, biglang may naalala si Ning mula sa kanyang nakaraan, itinapon siya mula sa barko ng ilang lalaki habang may isang lalaking nagsusumamo sa kanya na bumalik at iligtas siya.
Nang makabalik siya sa bangka, wala na ang mga lalaki at humingi na lang siya ng tawad sa sarili niya sa hindi pagkakaligtas sa kasama. Nagtaka sina Fatty at ang propesor sa kanyang inasal at agad siyang tinanong kung ayos lang siya. Nang mahimasmasan si Ning, sinabi niyang unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Bigla niyang napansin na lumiit ang baybayin at sinabi ng propesor na papalapit na ang tubig dagat kaya kailangan na nilang umalis agad. Ngunit habang naglalakad sila, nakita nila ang ilang buwaya sa paligid at iminungkahi ni Ning na hintayin muna nilang bumaba ang tubig. Sa kasamaang palad, natakot si Fatty at bigla siyang tumakbo sa takot, kaya napansin siya ng mga buwaya at hinabol siya. Mabuti na lamang at nakatakas siya, hanggang sa makarating siya sa gubat at doon ay nakakita siya ng lubid. Biglang nabunggo ni Fatty si Jiang na kasalukuyang nagyoyosi, at agad siyang sinabihan na tumahimik. Tinanong ni Jiang kung nasaan ang iba, at matapos marinig ang totoo, nagalit ito kay Fatty dahil iniwan niya ang mga kaibigan habang nasa panganib. Bigla namang lumitaw ang isang grupo ng zombie monkeys at pinalibutan sila. Inutusan ni Jiang si Fatty na bumalik sa baybayin habang siya ang baalang humarap sa mga unggoy. Bago siya paalisin, tinakat niya muna si Fatty na dapat niyang tulungan ng iba, lalo na si Ning, bago siya harapin ang mga kalaban. Bumalik si Fatty sa baybayin at nadatnan sina Professor at Ning na nakakapit sa puno para makaiwas sa pagtaas ng tubig at sa mga buwaya. Sinabihan siya ni Ning na atali ang bato sa dulo ng lubid at umakyat sa kabilang puno. Pagkatapos niyang makaakyat, inihagis niya ang lubid at nasalo ito ni Ning. Itinali nila ang magkabilang dulo ng lubid sa dalawang puno at ginamit iyon bilang daanan. Nauna si Professor ngunit napansin niyang humihila pababa ang lubid kaya dali-dali siyang tumawid at tumalon sa kabila. Sumunod si Ning at habang tumatawid, halos maabyutan siya ng mga buwaya. Buti na lang dumating si Zhang at inatake ang buwaya. Ngunit napansin nilang iba na ang mga mata nito, senyales na nahawa na rin siya. Nagpasalamat si Professor pero sinabi niyang huwag nang sumunod si Zhang. Ngunit ayon kay Ning, maaaring may lunas sa laboratorio at baka mapigilan pa ang tuluyang pagkahawa ni Zhang. Kinabukasan, nauna nang nakita ni Jinso ang bulkan at agad sanang tatakbo papunta roon nang biglang may makita siyang paparating kaya napasigaw siya ng tulong. Narinig ng lahat ang sigaw niya at nagmamadaling tumakbo sa direksyon ng ingay. Pero dumating pala sina Ishigaki at yung isang lalaki na abalang-abala sa pagkain na parang gutom na baboy. Dumating din sina Atak at Andre, ngunit pati ang mga unggoy ay sumunod din. Tumakbo sila palayo at sa kabutihang palad ay nakaligtas din, hingal na hingal. Sinabi ni Tracy na 3 na lang ang natitirang bala niya kaya kailangan nilang mag-ingat. Iminungkahi ni Jinso na bumalik sila at kunin ang supply ng pagkain dahil tiyak na walang makukuhang pagkain sa bulkan. Nagbigay ng mungkahi si Ishigaki na hatiin ang mga gawain para mas epektibo silang makakolekta ng pagkain at supplies. Itinalaga niya si Jinso para sa pangangalap ng mga halamang gamot na mahalaga para sa kanilang kaligtasan, habang si Andre naman ang inatas ang mandalaga sa seguridad ng grupo. Ang isa pang lalaki at si Tracy ang inatas ang maghanap ng pagkain. Pagkatapos may talaga ang mga tungkulin, nagsimulang tuparin ng bawat isa ang kanilang responsibilidad. Tahimik na nanalangin si Jinso para sa kaligtasan ni Ning, na sa mga oras na iyon ay humaharap sa mga balakid tulad ng malalawak na latian sa kanyang daraanan. Dahil dito, napagpasyahan niyang akyatin ang isang bangin upang humanap ng mas maayos na daan. Samantala, pinili ni Fatty at ng propesor na umiwas kay Zhang dahil natatakot silang baka tuluyan itong maging zombie at umatake. Iminungkahi ng propesor na maghiwa-hiwalay sila upang makaiwas sa panganib, ngunit tumutol si Ming at piniling manatili kay Zhang. Naalala niya ang unang usapan nila ni Jinso kung saan tinanong niya ito kung bakit ito tumutulong sa mga estrangherong nangangailangan at ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Para sa kanya, parang kapatid na si Zhang, at hindi niya maatim na iwan ito. Sa huli, sumang-ayon ang propesor at si Fatty na manatiling magkakasama dahil masyadong delikado kung maglalakbay ng mag-isa sa ganitong sitwasyon. Samantala, tinanong ni Andre si Jinso kung paano siya nakatawid sa latian. Ipinaliwanag ni Jinso na habang nasa gitna siya ng putikan ay biglang lumitaw ang mga tribo at naghagis ng mga bato bilang gabay patungo sa ligtas na daan. Natawa si Andre sa kanyang kwento, na para sa kanya ay nakakatawa at parang hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay nagtanong si Jinso kina Andre at Tracy kung paano naman sila nakatawid.
Ikinwento ni Andre na bilang isang bihasang sundalo, hindi siya nahirapan dahil nasanay na siyang humarap sa ganitong klaseng panganib sa mga misyon. Si Ishigaki naman, na isang mahilig sa sports, ibinahagi kung paano siya gumawa ng pansamantalang skyboard gamit ang kahoy at baging mula sa puno upang makatawid. Habang nagtitipon sila ng pagkain at halamang gamot, napansin ng isa pang lalaki na tila may gusto si Andre kay Tracy. Naging duda si Tracy at hindi ito agad pinaniwalaan, pero iginiit ng lalaki na halata naman sa paraan ng pagprotekta ni Andre sa kanya noong inatake sila ng mga unggoy. Nabigla si Tracy sa sinabi at biglang naalala ang isang misyon ilang taon na ang nakaraan kung saan naging bahagi siya ng isang Interpol operation laban sa isang multinasyonal na drug cartel. Habang nasa gitna ng misyon, naambush si Tracy at napilitang patayin ng isang Russian mercenary na si Eric Ivang. Biglang binanggit ni Ishigaki na Ivanov din ang apelyido ni Andre, kaya't nagsimulang magduda si Tracy at iniisip kung may kaugnayan ba si Andre kay Eric. Naisip niyang mas maging maingat dahil hindi biro ang mga kakayahan at galing ni Andre. Samantala, ang kabilang grupo ay nagsimulang akyatin ang bangin patungo sa bulkan. Patuloy pa rin ang pag-aalala ni Ning para kay Jinsu matapos marinig ang sigaw nito kanina at tahimik siyang nananalangin para sa kaligtasan ng dalaga. Sa kanilang paglalakad, natagpuan nila ang bag ng pagkain na iniwan ni Andre at Tracy, dahilan upang mas lalo siyang mangamba na may panganib sa unahan. Ikinwento rin niya na nakarinig siya ng mga putok ng baril habang nasa latian. Tinuro niya ang direksyon ng bulkan at inanyayahan ang lahat na bilisan ang lakad para makahanap ng antidote, lalo na't ang kalagayan ni Jiang ay hindi na maganda. Sa pagdating ng grupo ni Jinsu sa bulkan, naramdaman nila ang matinding init na halos hindi na nila kayanin. Binalaan sila ni Andre na mas lalong iinit habang umaakyat sila. Iminungkahi ni Jinsu na magpahinga muna at uminom ng tubig. Habang nagpapahinga, napansin nilang nawawala si Ishigaki kaya't nagsimula silang mag-alala at tinawag siya ng paulit-ulit. Nagpasya si Andre na hanapin siya mag-isa. Ngunit pagkatapos nito, narinig nila ang boses ng isa pa nilang kasama, na bigla ring nawala. Lalong nagduda si Tracy kay Andre at nauwi ito sa mainit na pagtatalo. Ngunit bigla silang naputol sa kanilang alitan nang marinig nila ang sigaw ni Jinsu. Agad silang tumakbo at nakita nilang nalulubog si Jinsu sa kumunoy. Mabuti na lang at naiahon nila ito sa oras, di kalayuan, natagpuan rin nila si Ishigaki na walang malay. Dumating din ang kabilang grupo sa paanan ng bulkan at si Jiang ay nagsimulang mahilo at nahirapang sumabay sa grupo. Pinatatag siya ni Ning at inalok na maligo muna sa mainit na tubig sa paligid upang gamaan ang pakiramdam. Napansin naman ng propesor ang yaman ng geothermal energy sa lugar, bagay na ikinagulat niya. Ngunit habang naliligo, nagsimulang manginig ang propesor kahit mainit ang tubig, at mabilis lumala ang kanyang kalagayan. Pinaghihinalaan ni Ming na maaaring may acute malaria ang propesor kaya agad niyang naalala na nasa grupo ni Jinsu ang mga halamang gamot na kailangan para sa paggamot, kaya't nagpasya siyang hanapin sila sa lalong madaling panahon. Samantala, inaalagaan ni Jinsu ang walang malay na si Ishigaki habang unti-unti na ring nauubos ang kanilang supply ng pagkain dahil nahulog ni Ishigaki ang kahon ng pagkain sa tubig. Nagpasya sina Andre at Tracy na maghanap ng pagkain, ngunit nagpumilit sumama ang isa pa nilang kasama, dahilan sa paalala ni Ishigaki noon na huwag iiwan si Tracy nang mag-isa kasama si Andre. Sinabi ni Tracy na wala siyang dapat ipag-alala at tumuloy na sila ni Andre. Sa ibang banda, nakakita si Ming at Fatty ng mansanas na palutang-lutang sa tubig, dahilan upang isipin nilang nagkukulang na rin sa pagkain ang grupo ni Jinsu. Natuklasan ni Tracy at Andre ang isang tunnel na mukhang gawa ng tao sa loob ng kuweba, at sinundan nila ito hanggang sa makarating sa isang footbridge papunta sa isang tila research facility. Nagdesisyon silang imbestigahan pa ito kaya naghiwalay sila. Natagpuan ni Tracy ang isang electric breaker, binuksan ito at pumasok sa pasilidad. Sa loob, nakita niya ang isang underground power station ngunit biglang nagsara ang pinto sa likuran niya at isang lalaking nakasakay sa construction vehicle ang umatake sa kanya. Naitago at nakatakas si Tracy habang iniisip na si Andre ang umaatake sa kanya. Narinig ni Fatty at Ning ang kaguluhan at sinundan ang tunog patungo sa pinangyayarihan. Si Andre naman ay narinig ang putok ng baril kaya tumakbo rin siya papunta roon habang si Tracy ay patuloy na nilalabanan ang lalaking umaatake at nakalabanan pa niya ito ng barilan. Naglaban ang dalawa habang pareho nilang akalay sila ang umatake sa isa't isa,
ngunit dumating si Ning at naabutan sila sa oras. Pinatigil ni Ning ang laban sa pagbabanta na itatapon niya ang pagkaing hawak niya kung hindi sila titigil. Nang ma-realize ng dalawa kung gaano kahalaga ang pagkain, agad silang tumigil sa pag-aaway. Samantala, naghihintay si Jinso na magising si Ishigaki, at nang magutom na ang isa pa nilang kasama, ibinigay niya ang huli niyang mansanas, sabay sabing mas kailangan ito ng kasama niya kaysa sa kanya. Kinain ng lalaki ang kalahati at itinabi ang natira para kay Ishigaki. Dahil dito, naantig si Jinso at sinabing mabuting tao ito. Sinabi ng lalaki na tinuruan siya ng lolo niyang Buddhist na maging mabuti sa kapwa. Di nagtagal, dumating si Ning at ang iba pa nilang kasama na may dalang pagkain. Pinakain nila si Ishigaki na nananatiling walang malay, habang ikinwento ni Ning kay Jinso ang tungkol kay Jiang na unti-unti nang nagiging zombie monkey at sa propesor na mukhang may acute malaria. Nababahala ang lahat tungkol sa kalagayan ni Jiang at sa virus. Iminungkahi ni Ning na unahin muna ang paggamot sa propesor, ngunit nagpa siya si Jinso na samahan siya at si Andre para tulungan pareho ang mga pasyente. Tumungo silang tatlo sa kuweba kung saan iniwan ang mga pasyente, ngunit laking gulat nila nang makita nilang wala na ang mga ito. Iminungkahi ni Andre na maghiwa-hiwalay sila para maghanap. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan nila ang kutsilyong iniwan ni Jiang, at pinaghinalaan ni Ning na dinala ang mga pasyente sa isang research facility, kaya't nagdesisyon silang muling magsama-sama at magtungo roon. Samantala, si Officer Tracy ay mukhang balisa habang tinitingnan ang kanyang baril, at ibinahagi ni Ning sa grupo ang pagkawala ng mga pasyente. Ilang sandali pa, nagising si Ishigaki, ipinaliwanag ni Jinso kung nasaan sila at sinuri ang pulso nito. Nangakong babayaran ni Ishigaki ang kabutihan ni Jinso, ngunit sinabi nitong ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng grupo. Napansin niyang kakaiba ang kilos ni Ning at naalala niya ang kanyang nakaraan bilang matagumpay na software engineer. Sa kabila ng tagumpay at yaman, naramdaman niyang walang saysay ang teknolohiya at pera sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Narating ng grupo ang isang geothermal power plant at nabigla sila sa makabagong estruktura nito. Napagtanto nilang nangangailangan ito ng suporta mula sa pamahalaan at sinabi ni Ishigaki na kailangang hanapin ang daungan para sa transportasyon, ngunit masyado itong mapanganib sa ngayon kaya't nagpa siya silang imbestigahan muna ang laboratorio. Sa loob, nadiskubre nila ang bangkay ng isang researcher at ilang supercomputer, at nagawa ni Ishigaki na makapasok sa isa upang makakuha ng limitadong impormasyon. Nagtalaga siya ng mga gawain, sina Tracy, Jinso, at Fatty ang pinapunta niya sa biochemical area. Pagdating nila roon, natuklasan nilang may mga zombie monkeys sa loob ng mga lalagyan at may nahanap silang antidote, ngunit natakot si Fatty at naghintay na lang sa labas. Samantala, sina Ning, Jiang, at Andre ay nagsiyasat sa ibang bahagi ng pasilidad at nakakita ng mga spacesuit at military ID cards. Habang patuloy sa paghahanap, kinabahan sila sa posibleng sangkot na pamahalaan sa mapanganib na pananaliksik ukol sa immortality. Ang isa sa mga kasama nila ay biglaang nakaramdam ng matinding pagkabalisa dulot ng isang psychological disorder na na-trigger ng stress. Naalala niya ang isang insidente noong araw na nawalan siya ng kontrol habang naglalaro ng basketball, at natatakot siyang maulit ito. Ayon sa tagubilin ni Ishigaki, pumunta siya sa isang bahagi ng pasilidad na may markang restaurant. Samantala, nakabalik na ang grupo ni Jinso dala ang antidote, habang sina Ning at Ming naman ay nakatagpo ng isang silid kung saan may mga kalansay na nakaupo sa mesa na parang biglaang namatay habang kumakain. Sinuri ni Andre ang isa sa mga bangkay at napansin niyang hindi ito kasing tagal gaya ng ibang patay. Nakakita naman si Ning ng isang card sa bulsa ng patay na lalaki, na nagpapakitang siya ay supervisor ng research facility na nagngangalang Yasu. Ginamit nila ang card upang buksan ang iba pang pinto at nakahanap din sila ng isang notebook sa bulsa nito, ngunit nawawala ang karamihan sa mga pahina. Bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas kaya't lumabas si Andre upang tignan, habang si Ning ay patuloy na nagsuri sa huling pahina ng notebook na may nakasulat. Samantala, nadismaya si Jinso sa mga eksperimento sa mga tao na kanilang nadiskubre, habang isang misteryosong figura ang lihim na nanunood sa kanila mula sa likod ng haligi. Sinabi ni Tracy kay Jinso na sa mundong ito, ang may kapangyarihan lang ang may halaga at ang mahihirap ay palaging naaapi. Biglang naghagis ng granada ang lalaki sa kanilang direksyon kaya agad na napahiga sina Tracy at iba pa upang makaiwas sa pagsabog.
Itinago ni Tracy sina Jinso at Fatty sa ilalim ng hagdan at binalaan sila tungkol sa isang taong gustong pumatay sa kanila. Pinaghihinalaan niyang si Andre ang nasa likod ng pagsabog, ngunit hindi ito sinang-ayunan ng iba. Ipinakita niya sa kanila ang isang pinto kung saan sila makakatakas habang siya ang sasalo ng panganib. Dahil hawak ni Fatty ang access card, nagboluntaryo siyang maunang tumakbo kahit delikado. Buo ang loob niyang nagsimulang tumakbo ngunit tinamaan siya ng palaso sa leeg. Sa kabila nito, nagawa niyang buksan ang pinto upang makalabas ang mga kasama. Habang tumatakas ang mga babae, isa pang granada ang inihagis sa direksyon ni Fatty at siya ay namatay sa pagsabog. Napaiyak si Jinso sa sinapit niya, ngunit pinilit siyang hilahin ni Tracy upang magpatuloy. Nagkubli sila sa isang silid, ngunit patuloy pa rin silang sinusundan ng misteryosong lalaki. Pumasok sila sa isang banyo upang magtago, ngunit biglang may lumabas na nakalalasong gas at nang subukan nilang buksan ang pinto, ito'y nakalock mula sa labas. Dahil sa matinding epekto ng gas, nawalan sila ng malay at dumating ang misteryosong lalaki upang dalhin sila. Samantala, narating ni Fatty at ng isa pang kasama ang control room at agad nilang tinanong si Ishigaki kung ano na ang nangyayari. Ibinunyag ni Ishigaki na si Andre pala ang nasa likod ng mga pag-atake at kasalukuyang itinatakas ang walang malay na mga babae gamit ang isang trolley. Naniniwala si Ishigaki na si Andre ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari nang hindi nahuhuli, at sa monitor ay nakita nilang hawak na nito ang kontrol. Nagpasya si Ning na hanapin muna ang kinaroroonan ni Andre bago sila umatake. Ibinigay niya kay Ishigaki ang notebook na may ilang numero na pinaniniwala ang maaaring password sa supercomputer. Nang ipasok ito ni Ishigaki, nabuksan ang mga lugar sa pasilidad na dati hindi mapuntahan. Biglang lumitaw mula sa sahig ang isang scanner na nangangailangan ng hand scan para sa second level authentication. Kailangan ng handprint ng supervisor para ma-access ito at kung hindi ito may scan, mag-a-activate ang self-destruct system. Nataranta ang kasama nila pero agad siyang binigyan ni Ning ng plano. Inutusan siya ni Ning na tumakbo papuntang cafeteria at kunin ang bangkay ng supervisor, karaniwang aabutin ito ng 10 minuto pero dahil isa siyang atleta, kaya niyang makabalik sa oras. Habang tumatakbo, hinarap niya ang maraming pagsubok ngunit dahil sa mga panalangin at panghihikayat ni Ning at Ishigaki, nagpersige siya. Sa cafeteria, nahirapan man siya pero nagawa niyang buhatin ang bangkay ng supervisor at tumakbo pabalik sa control room. Sa kanyang pagdating, nasalubong niya si Andre sa daraanan pero hindi siya tumigil at sa huling segundo ay naipwesto niya ang kamay sa scanner ng tama sa oras.